Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ito pa lang si Magnus Carlsen ay nasa Singapore ngayon, pati si Fabiano Caruana, ang world's number 1 and number 2 sa FIDE rating standard nandito sa Singapore. Malapit na sa Pilipinas yan mga kamatyas ha. At sila po ay nagkaroon ng exhibition game na tinatawag na freestyle chess match. Ito po yung 960 or Fischer Random. Dalawahan ito. Ang unang naglaro ay si Ashley at si Sajdev. Kakampi ni Carlsen si Sajdev at si Ashley naman kay Caruana. Nanalo po si Sajdev at itong pangalawang laban, kailangan makabawi na si Fabiano Caruana. Ang ginawa ni Fabi nag G3, G6. Gumaya si Magnus pero binigyan kagad ng bad move. Dapat daw ang tira ng computer ay D6. Ganyan pala ang good move sa ganitong klase ng combination sa kanilang base pieces. Okay? Pero ginaya, nag-E4 at nag-D5. Ayan, dyan nagulat ang lahat at nagtawanan. Kinapture lang ni Fabi. Face-to-face match po ito ha, hindi online. Ayan, nagtanong yung si Sajdev, bakit ka nagpakain? Parang ganon. Napanood ko ng bahagya kagabi sa live nila eh. Ayan sacrifice si Magnus eh. Knight F6, Knight C3. Bad move kagad. Dapat daw po is D3. Okay, D3. Bakit? Para mabuksan yung queen, mailabas, at yung bishop din. Pero ang ginawa dito ni Fabi, nag-Knight C3, syempre gusto niyang hawakan talaga yung D5, lamang ng isang pawn eh. Nag-C6. Offer uli si Magnus ng isang pawn para makadevelop ng maayos. Pero ang accurate naman daw dito ay Bishop D7. Ayan, pinapakita ko rin po sa inyo yung side ng computer at sa side ng human. C6, nag-D3, hindi pinansin ni Fabi para makalabas ng mga diagonals. Nag-Queen F5. May threat ba? Wala namang threat eh. Nag-Queen H6. Ano plano niyan? Malalim. Threat na pala yun. May threat na pala. Akala ko depensado ng king. Ang king nga pala nasa D8. Diba originally pag black ang king nasa E8? Sabi ko kako depensado naman nasa D8 nga pala. Rook G8 iwas. At kumapture na sa C6. Capture, knight takes, and nag-castle queenside. Okay? So, ganito po yun, Kahit yung king nasa D1, pero pag tinatch yan sa torre, magpa-proper castle queenside sa real chess or ng real chess. Okay? Bishop G7, paalis sa queen at nag-queen F4. Ayan ang bad move daw. Dapat ay queen H3. Yan ang tamang queen to queen, hindi queen F4. Bakit po? Kasi nung nag-Queen F4, kinapture-capture, double pawn. Kahit na lamang ng isang pawn si Fabi, kaso double pawn na eh. Parang isa na rin yan. Knight D4 at nag-Knight E2, neutralize kagad sa knight na yan. Umatras si Magnus para may pressure sa F4. Pero ang good move daw dito ay capture na. Capture tapos castle queenside. Yan ang gusto ng computer. Balik tayo. Knight E6. Bishop A5 check. Nako, dito naman po ang accurate ay Knight F3 develop na. Pero ginawa ni Fabi, chumek, hinarangan, tapos tumempo. Ayun, Bishop D2. Depensa. Kumbaga, kaya pinurobok ni Fabi na mag-push B6 para pagbalik, kahit papaano may mga butas-butas na light squares dyan. Yun nga lang, wala nang light square bishop. Maganda sana yan kung may light square diagonal pa na aatake. Nag-castle queenside na, knight F3, knight C5 at nag-knight E5. Tineret ang F7, depensa muna. At nag-rook HE1 para target dito na, ma-target yung E7. Nag-E6. Nga pala mga kamatyas, diba, nitong nakaraang Fischer Random 960, 9LX sa US, diba, si Fabi nag-champion? Mabigat pala ito, Pero tingnan natin, si Magnus na kalaban niya eh. 1 pawn down pa si Magnus. Nag-Knight C3, King B7, Bishop E3, at nag-Knight A6. Saan pupunta yung knight na yan? Iikot ba? D4, yun, umiikot nga
para ilagay dito sa D5, maneuver. King B1, nag B5. Ayan, para magbi B4. F3, knight FD5, knight E4, at kinapture na ang bishop, knight D5. Okay? Delikado na yung pawn sa F4 pero kitang-kita po sa evaluation bar, okay ang estado dito ng puti. Rook B3, nag-bishop H6, lalong lumaki lamang ng puti. Capture King A8, winning na po si Fabi dito. Kung tutuusin talaga sa laki ng evaluation, nag C4, yun lang. Dapat daw po ay knight G5. Okay. Pag kinapture ito, may knight takes, double. Pag nag F6, sasabayan na rin ang capture doon. Double. Yun pala, no? Pero nag C4 dito, knight E3. Yan ang hindi niya nasilip kay Magnus. Rook C1, another bad move na naman. Wala na bang oras? Kung sa bagay, less than 2 minutes na lang sila, no? Dapat daw po ay Rook D3. Kapag nag-bishop takes F4, knight C6 lamang pa rin ang puti. Clear advantage pa rin. Kasi napaka-aktibo ng mga tore at ng mga knights. Balik tayo. Pero nag-rook C1 si Fabi, bishop takes F4, at nag-knight C6, rook C8, D5, another bad move. Nagkasunod-sunod po bad move ni Fabi dito. Dapat daw ay rook C5. Simpleng tiyagaing depensahan muna ang knight na yan. Yun nga lang, parang ang hirap tanggapin na ang tore para lang dumipensa sa knight. Mahirap sa side ng human eh. D5, E takes D5, C takes D5, at dito po mga kamatyas, pakiguess nyo ang napakatinding binitawan ni Magnus. Nahatulan niya ang mga bad moves na ginawa kasi ni Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Knight takes D5 sacrifice. At nag-rook C5. Bakit po? Kasi kung kakapturin ang sacrifice knight na yan, ay pipitik ng capture sa tore at wala nang sumusuporta sa knight. Pipitasin yung knight sa C6. Okay, grabe, no? Galing nung knight takes D5. Napilitang umiwas ang tore. Knight B6. Iwas lang kasi para naka-threat kasi. Nag-H3 this time po. Blunderations! Blunderations na binitawan ni Fabi. Hindi na po bad move. Dapat daw ang tira H4 na. Ano ang pinagkaiba ng isang square? H3 sa H4. Ano pinagkaiba? Isang square lang yun Ano meron dito sa H3? F5, knight C3, bishop D6. Walang pupuntahan ng tore, no? Pero ang hinahanap ko dito, ano pinagkaiba ng H4 sa H3? Rook A5, walang kulong ang tore sa C5 eh. Rook F7, grabe naman. Kasi di makaalis ang tore. Kasi bitin yung knight. Sugswang pala yung tore. Good move yung rook F7, accurate. Kasi depensa po sa A7. Rook B5 na. Bumigay ang knight. At dito nag-resign na si Fabi. Teka muna mga kamatyas, bakit ganun? Ano pinagkaiba? Malaking tanong sa atin yun Ano ang pinagkaiba ng H4? Pag nag-F5, eto pinagkaiba. May option to play knight G5. Yun ang bisa or purpose ng H4. Kasi, mangyari, no? Kasi sa H3, pag F5, walang knight G5. Walang suporta. At kung magda-knight F2 naman, dito pupunta, may bishop E3, tusok. Wala palang iba pupuntahan yon. Kaya pala napuwersa dito. Kaso pagtira dyan, may ganun naman, kulong. Klaro na po sa atin, mga kamatyas. Maliwanag kung bakit naging blunderations yung pawn H3 kumpara sa pawn H4. Isang square lang difference, no? Grabe naman yon. Antindi. Okay, nako, napabitaw ulit tayo ng sigaw ng blunderations. Yan ang kaganapang nangyari. Exhibition lang naman po ito. Kumbaga pang paspice sa darating po na World Chess Championship this November 25 ang start. Malapit na po.
at ibang klase ang Singapore. Nakakabilib, ano? Kung tutuusin, ang Singapore daw po ay parang kasing laki lang ng Manila, pero napakaunlad na bansa. Grabe, nag-host ng World Championship. Naimbitahan si Magnus, siguradong malaki ang TF niyan, at ni Caruana. Nandun din po ang mga premyadong mga commentators ng chess.com at si Chessbase India, yung commentator doon, nandun din. Mukhang sila yata po yung hahawak ng magko-commentate sa World Championship dahil nandun din ang si Gukes, Indian yun eh. Kaya nandyan po, suportadong buong buo ang Chessbase India. At naku, tingnan natin kung ano po ang mangyayari kaganapan sa darating na World Chess Championship. Abangan po natin at sana po makasuporta po kayo sa ating gagawing mga video analysis at kung may pagkakataon po tayong makapag-livestream, magla-livestream po tayo. Okay, maraming salamat po mga kamatsas sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo at marami pa tayo mga paparating na videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung kayo ay hindi pa nakakapag-subscribe. At mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page Kamatsas at sa ating I am Roderick Nava Facebook page. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.